So yun guys, what's up? Andito muli ang inyong Kuya RJ Moto para sa isa na namang gagawin nating video reaction tungkol nga po sa mga naglalabasang mga kung ano-ano nakatanungan para kay Kalingap Edu po Maraming nagsasabi na baka merong nasa likod ni Erica, baka meron siyang boyfriend na nagbabawal ng ipa-vlog, bawal na rin na maligawan at bawal na rin makipag-usap, no? So yan po ay magkakaroon po ng mga kasagutan maya-maya lamang. At bago po tayo tumuloy ay huwag po nating kakalimutang suportahan ang lahat po ng mga adhikain ng Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Ate Vlogs at si Kalingap Rab po. At bago po tayo talagang tumuloy ay meron lang po akong isisingit tungkol dito sa isang bagong kasamahan po natin na Kalingap vlogger po na walang iba po kundi si Kalingap Dennis Corod. Yan po. Isa rin po yan sa mga nagnanais na makasunod sa mga yapak ni Kuya Bal Santos Matubang na makatulong din po sa iba-iba po ang mga kababayan po natin na may hirap din. Dahil ito pong si Kalingap Dennis Corod, medyo mahina pa po yung kanyang channel kaya ating ipinopromote dahil kakonti pa lang yung kinikita niya. Ibig sabihin, konti pa lang din po yung kakayahan niya na para tumulong. Although, napakarami na po niyang natulungan. Pwede nyo pang bisitahin ang kanyang channel anytime. At kung po pwede po ay mag-subscribe na rin po tayo, i-like ang kanyang videos, at kung maaari kapag pinanood ay huwag po tayong mag-i-skip ng ads para makadagdag po sa kanyang revenue at mas malaki pa po ang may tutulong niya sa ating mga kababayan na nangangailangan po. Maganda po kasi na maparami natin ang mga Kalingap vloggers. Kung po pwede nga po ay sumakop na sa buong Pilipinas para lalo pong dumami ang ating mga natutulungan. So, suportahan po natin si Kalingap Dennis Corod. Ilalagay ko po rito sa taas yung kanyang channel at kanyang picture po. So, yan. At dadako naman po tayo kay Kalingap Edu tungkol sa mga katanungan na yan ay masasagot sa kanyang maiksing video na ito. Ating po panoorin. Ibang namin ngayon guys, ilang araw na po kaming medyo na parang na malungkot. Yan. Totoo po yun yung ni Rab, yung vlog last day na last Friday yata yun, totoo po yun. Kaya pag-celebrate ng 2.5 po mga Kalingap, medyo malungkot kami. Tapos, nung birthday po, medyo malungkot din. Ayan, sabi, nakakapag-usap pa po minsan sa GC, na-chat pa siya sa GC. Yun nga, before yung pag-upload ni Kalingap dun sa pagpapaalam ni Erica, magkakasama kami nun, sa kakausapin ko rin talaga kung talaga. At medyo hindi talaga. Ayaw na talaga nila lola nila, yun ang sabi. Kaya respetuhin na lang ang decision. Ganun lang talaga ang buhay. Kung may umaalis, may dumating na mas maganda. Opo, ilang beses na po nangyari sa amin yung may umalis talaga na binablog namin. Kahit po nung kay Lola Damiana, yan. Di ba po pinagbawalan, yan. Tapos sumunod nun, si Ate Maylin. Yan. Nakat din ang aming dun. Tapos sino pa ba? Kahit nga si Jimil dati para pinagwawalan din yun. Madami na pong case na ganyan na parang medyo napurunada yung pagbablog namin. Medyo naputol yung connection pero nagagawa naman po ng paraan ng team natin, ng team ni Kuya Bal, ng Kalingap na makapagpatuloy at maging mas matatag ba. Wag nating i-take for granted yung mga natin nare-receive na parang biyaya, Kagaya niyan, yung kagaya sa Edrica, parang gusto ng fans araw-araw O yan ang nangyari. Paano nung biglang nawala, talagang biglaan. Ay di ang daming masyadong diba? Masyadong nasaktan. Kaya alaala na lang. Yan, alaala na lang yung mga videos natin. Depende na lang kung magbago ang isip ni Erica na magpa-vlog ulit. At
Di pa naman po, yung putol ang ugnayan namin, nakakapag-chat pa rin sa GC. Ano ba? Ang hirap magsalita ngayon Ang hirap magsalita ngayon guys. Ramdam ng lahat. Ramdam ng buong Kalinga fans ang pagkawala ng isang angel. So yun po malinaw po yung kanyang mga kasagutan na meron pa po silang komunikasyon. Meron din po kasi silang GC. Kasama niya yung mga syempre yung mga K-boys at yung mga Kalinga Princess na sina Joy, sina Rose Ann, sina Dara po Kaya nagkakaroon pa rin sila ng pag-uusap-usap. At tungkol sa kanyang panliligaw naman ay malalaman natin yan sa susunod na video. Importante po ay walang nagpapatigil sa kanya para makipag-usap kay Erica. So tuloy po natin yung video, Paano na yung panliligaw na depende po kung gusto niya. Kung hindi na po ay di back out na rin tayo kung hindi na, kung ayaw na niya. Pero kung hanggat okay lang, di tayo matigil guys. Pero kung ayaw na ni Erica, okay lang din guys. Friends pa naman po kami guys. Friends nila Erica, nila Joy, nila Rose Ann. Nakakapag-banding pa naman kahit paano. Kaso wala na pong vlog. Wala nang vlog guys. Wala nang vlog. Nagtapos na ang lahat. Ang sungkot ng kanta. Ayaw ko ng ganyan guys. Heto nakatulala. Di mo makikita ang lungkot. Ano ba yan? Vlog lang guys na wala. Vlog lang. Yun nga sabi ni Ma'am Cordapia, feeling kasi nila heartbroken ka na Kalinga Edo. Hindi nila alam, vlog lang na wala. Let us accept people may kamendo. Yun nga po, yung vlog lang na wala ngayon, okay? Sa vlog lang po. Basta fight, go. Kaya ko lang antong is para malinawan yung iba kasi tanong ng tanong, saka syempre para supportahan natin si Kalinga Prab at syempre i-depend natin din si Erica at yung family niya guys, kasi para mas malinaw po, para walang masyadong mambash kay Erica at para syempre din, para yung sa mga ibang fans ay makamove on na din talaga sa vlog na tapos wala na pong Erica guys. So yun na nga mga Kalingap, na panood po natin malinaw na malinaw ang mga sinabi ni Kalingap Edo na vlog lang yung nawala. Bukod doon ay ganun pa rin ang kanilang dating sitwasyon Kumbaga wala pa rin nagpapatigil sa kanya or nagbabawal sa kanya na manligaw kay Erica. Wala rin nagbabawal sa kanya para makipag-communicate. So ibig sabihin, paulit-ulit na sinabi po ni Kalingap Edo, vlog lang po yung nawala at hindi po siya kumbaga heartbroken. Kumbaga nalungkot lang po siya. Kasama na po lahat, pati mga K-boys, lahat-lahat yan, lalong-lalo na kay Kalinga Prab. Siyempre, nasa rurok po yung yung nasa kasagsagan po ng Edrica, yung tapos biglang naputol dahil nga po siguro na-stress yung mga lolo't lola ni Erica, kaya biglang ipinaputol. Marami pong nanghinayang, kagaya po ng mga ibang reactors na nag-iisip na baka prank lang para sa susunod na paglabas talagang boom. Parang ganun, pero sinabi nga po ni Kalingap Edu na totoo po yung sinabi ni Kalingap Prab na pinatigil na ng mga lolo't lola ni Erica ang pagbablog sa kanya. Kaya grabe, ang daming katanungan po dahil alam naman po natin na nung bago makilala ng Kalingap itong si Erica, na-discover siya ang unang naka-discover po kasi ay si Roel Balalag at ipinasa niya kay Kalingap Prab para lalong matulungan dahil nakita ni Kalingap Roel na kailangan ni na Erica ng malaking tulong, kaya niya ipinasa sa kanyang pinsan na si Kalingap Prab po Alam naman po natin na nung una, kahit nga pagpapagamot sa kanyang lola ay nahihirapan sila, lalong-lalo na sa kanya dahil kailangan pa niyang mamasukan bilang
taga-alaga ng bata or katulong dito sa Manila po. Grabe. At ngayon nga, ang dami ng ang lalaki ng mga sponsors niya. Lalong-lalo na kay Sir John A, no? Na nagbigay ng kalahating milyon, tapos para sa pabahay, tapos binili ng lupa, at kung ano-ano pa, maraming mga bagay-bagay na naibigay sa kanila, tapos biglang papatigil yung pagbablog. Ibig sabihin mo na pinatigil yung pagbablog, eh tigil na rin po lahat. Eh yun, ganun po kasi yung agreement. Grabe, kahit sino mag-iisip kung bakit at anong dahilan, bakit biglang niya pinatigil. Maraming nanghinayang po sa mga magagandang mangyayari sana sa buhay ni Erica. Pero wala pa tayong magagawa kasi desisyon po ng yan, ng mga matatanda. Siguro hindi sanay sa ganitong klaseng buhay. Yung mga matatanda, lolo't lola niya, gusto nila sigurong bumalik sa dating tahimik na buhay. Pero kahit po ako, nanghihinayang dahil kita ko po, nakikita naman po natin, no? Mismong yung kwarto ni Erica, ibabaw lang po ng ibabaw ng kulungan ng baboy. So, ibig sabihin, alam niyo na, hindi ko na kailangan ipaliwanag pa yan. At ang tinanggihan po ay, grabe mahigit 1 milyon na halaga ng bahay. Sa kalahating milyon po yata, kung hindi ako nagkakamali, At marami pa, marami talaga. Nanghinayang po ako. At yung ibang viewers na sumusuporta sa kanila, ay talaga pong grabe yung panghinayang. Pero talagang wala po tayong magagawa. Yan po ay kagustuhan nila. Respeto natin at hayaan na lang po natin silang gawin kung ano po yung plano nila sa kanilang buhay. Basta ang Team Kalingap ay nakahanda po na tanggapin siya muli kapag nagbago po ang kanyang isip o kaya yung kanyang mga lolo't lola. Kasi lumalabas po na yung kanyang lolo't lola ang talagang nagdesisyon. Alam naman po natin na si Erica ay talagang iginagalang kung ano man yung desisyon ng kanyang mga lolo't lola. Kaya ayun, sumang-ayon na rin po siya. So yun mga guys, and huwag po natin kakalimutan ang aking in-introduce kanina, si Kalingap Dennis Corod. Ito po muli. Siya po yan. Paki-like, paki-subscribe, and paki-share na rin po yung kanyang video. At syempre, ang inyong lingkod, Kalingap, Kuya RJ Moto, huwag niyo rin po akong kakalimutan po, Like lang, masaya na po ako. So yan po, magkita-kita po tayo muli sa aking susunod na uploads. Mag-ingat po kayo palagi, and God bless us all. Bye-bye. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.